As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. New life is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for your spirit, we make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit, we make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Drawing us deeper into you. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. A new life is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for your spirit, we make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit, we make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Spirit, come. Would you breathe on us, Lord? Spirit, come. Breathe on us. We make room for the Spirit, we make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit, we make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. We make room for your spirit, we make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit, we make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, what
nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Yes, it is well with my soul. It is well with my soul. Though chaos is rampant, I'll carry your peace. All lies will be silent as you speak. I see it even now. Oh, the enemy will bow at the feet of Jesus, my King. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Magandang gabi mga kapatid. Muli na naman tayo magsasama-sama upang magbulay ng kanyang mga salita kahit sa maikling sandali. Tayo po muna ay manalangin. Dear God, muli kaming lumuloob sa iyo upang minsan pa ay magbulay ng iyong salita. Nang sa ganon, O Diyos, lagi kaming mapalahanan na hindi kami dapat mawala ng pag-asa sapagkat ang iyong mga salita ay makapangyarihang armas upang kami magkaroon ng pag-asa, upang kami mawala ng mga lalahanin at magtiwala sa iyo. Ngayong gabi, samahan mo po kami lahat ay bigyan mo ng pagkaunawa at pagnanais na marinig ang iyong salita na pag-uusapan namin ngayon at pagbubulay-bulayan. Maging kapakipakinabang nawa sa amin ito at magbigay ng dahilan upang lalo kaming maging matyagang manalangin at umasa sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang gabi mga kapatid. Muli nating talakayin ng patuloy ang panalangin. Ngunit this time ating i-focus dun sa paghihintay. Aking babasahin sa aklat ni Propeta Habakuk, Kabanatang 2, talatang 3, ang mga sumusunod na talata. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Napakaunti ng mga impormasyon patungkol kay Propeta Habakuk. Siya ay di umano ay anak ng isang Shunammite woman na binuhay ni Elisha mula sa mga patay. At ang pinakamahalagang propesiya niya ay nandoon sa Kabanatang 4. Ang sabi rito, masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Yan yung napakagandang contribution ni Propeta Habakuk doon sa maikling sulat niya sa banal na kasulatan. Na ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Na ang taong matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ngayon mga kapatid, bago natin ito palawakin, gusto ko munang dalhin kayo sa isang pambukid na karanasan kung saan maraming manok, maraming mga ibon, at natural, isa sa pinaka-interesting na bahagi ng buhay nila ay yung pangingitlog. Sa aking pagkakaalam, ang manok, bago mapisa ang kanyang sisiw, ay aabuti ng 19 hanggang 21 araw na kailangang limliman ng inahin at saka ito mapipisa. So, ang ibig sabihin nito ay isang mahabang proseso ng pagtitiyaga mula sa inahin upang mapisa ang kanyang mga sisiw. At habang ang inahin ay lumilimlim sa mga itlog, kailangang buong ingat niyang protektahan ang mga itlog sapagkat ito ay madaling mabasag. Ito ay pwedeng kunin ng mga iba't ibang hayop na nasa paligid upang kainin o patayin. Kaya kailangan niya itong protektahan, ngunit sa kanyang pagprotekta kailangan maging maingat siya upang hindi ito mabasag. And so, yung inahing manok o ibon ay kumikilos with precision and with patience. At kung i-imagine mo, napakahirap nung kanyang sitwasyon sapagkat kinakailangan niyang protektahan ang mga itlog habang hindi pa napipisa, samantalang kailangan niya itong protektahan ay kailangan niya itong limliman, and in the process ay kanlungan ng kanyang mga bagwis at ng kanyang katawan, ngunit hindi ito kailangang mabasag sapagkat ito ay napaka brittle, napakadaling mabasag
At you can imagine, for the next 19 to 21 days, kailangang nasa ganitong mode ang inahin. Matyaga, maingat, ngunit binabantayang mabuti ang kanyang mga itlog. Ang mga tao, lalo na sa kasalukuyan, ay dumarating na sa punto ng pagkainip. Pagkainip sapagkat tayo ay halos 4 na buwan ng may pandemic at napakalimitado ang ating mga galaw at kinakailangan maging maingat tayo sapagkat nasa tabi-tabi lamang ang virus. At kung tayo ay hindi mag-iingat sa ating pagkilos, kung hindi tayo magiging disiplinado at susunod sa mga health protocols na itinakda ng pamahalaan, may malaking posibilidad na ang sino man sa atin ay mahawahan. So ito ay isang malaking hamon sa ating pagiging pasensyoso o matyaga. Sapagkat habang kailangan nating mag-survive, kailangan naman nating maging maingat sa pagkilos tungkol sa lahat ng bagay. Nabanggit ko ang itlog sapagkat wala naman yatang itlog na pagkalabas ay mapipisa agad. Almost always, ito ay kinakailangan ang incubation period bago ito mapisa. Nais kong ihalin tulad ito sa panalangin. Kailangan bilang mga mananampalataya ay maging matyaga tayo sa pananalangin, katulad ng banggit ko nung nakaraang linggo. At sa ating pagtatyaga ay kasama dito yung pagpapasensya, pag-iingat, at paninigurado na hindi masasayang ang ating pagtsatsaga. Sa isang maling kilos natin o galaw ay maaring masayang ang 4 na buwan na ating hinintay at pinagtiyagaang tiisin upang makamtan lang natin yung kagalingan o pagkawala ng panganib ng COVID-19. Ngunit sa wari, hindi pa natatapos. Sabi ko nga, tumataas pa ang datos ng mga nahawaan sapagkat naging maluwag na ang pamahalaan sa papatupad ng quarantine. Ang sabi ng tagapagsalita ng Pangulo ay this time kinakailangan mas maging maingat na ang mga mamamayan sapagkat nasa kanilang mga kamay na ang kanilang kalalagay sa panganib o nasa kamay na nila ang pagkakataon upang wag silang mahawa sa COVID-19. So mga kapatid, wag po nating sayangin ang 4 na buwan nating pagtitiyaga. Alam natin na napakahirap ng buong sitwasyon, ngunit hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng ating kilos at para lamang mawala ng saysay ang ating paghihintay. Sa
Doon sa ating talata na binasa, ang sabi rito na at aking uulitin, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain, mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito man ay nagtatagal. Katulad din ng ating mga panalangin na sawari hanggang ngayon ay hindi tinutugon ng Diyos upang iwanan na tayo ng tuluyan ng pandemyang ito. Tayo ay naiinip, no? Ngunit katulad ni Habakuk, sabi niya mayroong takdang panahon na tutugunin ang kanyang panalangin ng Diyos, no? Ang kanya kasing damdamin noon ay siya ay frustrated sapagkat sa wari ay tahimik ang Diyos dahil sa brutal na pagtrato ng Babylonia sa Southern Kingdom ng Huda, no? At bagamat siya ay naiinip, siya ay nanatiling nakatayo at naghihintay sa magiging tugon ng Diyos sa kanya. Bagamat siya ay nakakaramdam na parang tahimik ang Diyos, hindi niya ito ginawang dahilan upang siya ay mainip at isuko ang laban. Bagkus siya ay nanatiling nakatayo at hinintay kung paano kikilos ang Diyos. At ang sabi niya, there is an appointed time. May takdang panahon kung paano kikilos ang Diyos. So sa ating panahon, mga kapatid, may takdang panahon kung kailan kikilos ang Diyos. Bagamat ang hiling nating lahat ay matapos na ang pandemyang ito, lagi pa rin nasa kamay ng Diyos ang desisyon kung kailan niya tatapusin ito. Ang mahalaga sa ngayon ay yung patuloy na pagtitiwala, pananalangin at pag-asa na kikilos ang Diyos sa ating kasalukuyang panahon sa kanyang takdang panahon. At pag sinabing takdang panahon, ito ay perfect time for God, no? Walang huli sa kanya, walang una. Tuwing kikilos siya ay nasa tamang panahon. At dahil sa katotohanan yan, marapat lamang na magtiwala tayo sa Diyos at huwag tayong mawala ng loob na sa ating pagkainip ay hihinto tayo na manalangin at umasa at magtiwala. Alam nyo, yung Babylonia ay bago bumagsak, no, ay inabot ng 6 na dekada. Ibig sabihin ganong kahaba ang fulfillment ng prayer ni Habakuk para ang Diyos ay kumilos. 6 na dekada. So, katulad ng itlog, may panahon para ang panalangin ay matugon. Ako'y naniniwala na hindi naman aabuti ng ganong katagal, sapagkat hindi naman nais ng Diyos na tayo mahirapan ng lubusan. Ngunit sana ipagtiwala natin na sa kanyang takdang panahon siya ay kikilos at maghihimala sa ating lahat sa isang napaka
matamis na pamamaraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal sa atin. Itong pandemyang ito ay lilipas at sa dako pa ron, makakasumpong tayo ng mas magandang bukas kung hindi tayo bibitaw sa ating Diyos, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, at kung, mga kapatid, ilalaan natin ang pagkakataong ito upang pagnilayan kung ano ang ating mga naging pagkukulang sa Diyos, para tayo ay makahingi ng tawad at manumbalik sa Kanya. Hindi tayo pwedeng umasa sa pamahalaan lamang at sa ibang tao para sa mga ayuda o mga tulong. Nais mang tumulong ng pamahalaan at ng tao, still kulang pa rin talaga ang kanilang kakayanan. Ang tanging makapaghuhusto ng lahat ay ang Panginoong Diyos, sapagkat Siya ang may-ari ng lahat nating nasusumpungan. Kung ganon, mga kapatid, mahalaga na wag nating sayangin ang ating panahon sa paghihintay na wala tayong ginagawa. Maliban sa ating pagsisikap na mag-survive sa iba't ibang pamamaraan na hindi nagbabiolate sa kalooban ng Diyos, kailangan tayong matagang manalangin at maghintay sa Kanya, sapagkat sa Kanyang takda at perpektong panahon sa ikikilos at masusumpungan natin kung gaano kabuti ang Diyos, dahil Siya ay kikilos sa perpekto at takdang panahon. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ingatan nyo, nawa niya tayo at patuloy tayong kumapit sa Kanya at huwag magsawang magtiwala at manalangin. Amen. Tayo ay manalangin. Dear God, habang kami ay naiinip sa mga nangyayari sa aming daigdig, naway hindi naman kami mawala ng loob at huminto sa paghihintay sa iyong magiging tugon sa amin. Bagkus kami ay manatiling nakakapit sa iyo, manatiling nagtitiwala at walang sawang nananalangin na isang araw sa iyong takdang panahon, perpektong panahon, ikaw ay kikilos upang makasan mo na ang COVID na ito. Kaya habang hindi pa nangyayari yan, ingatan mo po kaming lahat, bigyan mo kami ng mga probisyon na aming kailangan, at nawa o Diyos, pagalingin mo ang mga tinamaan ng sakit na COVID at ng iba pang sakit. Yung patuloy na tulungan ng pamahalaan na magmalasakit sa mga tao, ganon din ang mga volunteers, ang mga NGO, ang mga individual na nagmamagandang loob upang tumulong. Tulungan mo rin ang mga mamamayan na makita kung ano ang mensahe mo sa amin sa panahong ito ng COVID-19, at huwag nawang masayang ang aming panahon sa mga walang kabuluhang bagay, o kaya ay maglanawa kami ng sapat na panahon upang marinig namin na ikaw ay nangungusap sa aming lahat, at aming maunawaan ng malinaw kung ano ang gusto mong ipaabot sa amin sa panahong ito ng pandemic. At sana sa aming pakikinig, kami ay tumugon patungo sa aming pagbabago, sa pagkilala sa aming mga pagkakamali at sa panunumbalik sa iyo, upang hindi na muling maligaw pa ng landas. Patnubayan po ang mga tagadap, ilayo mo sila sa panganib ng COVID sa panahong ito,
At sana, O Diyos, ang maghari sa bawat isa sa amin ay ang iyong kapayapaan at ang naway tangi naming maging pag-asa ay hindi ang mga bagay na ibinibigay ng mundong ito, kundi ang iyong pangako na alam naming matutupad pagdating ng panahon. Ang iyong pangako na kami ay iyong ililigtas hanggang sa kami ay tumanda, sapagkat kami ay nilikha mo at tungkulin mo na kami ay kalingain. Ito po ang nasa banal na kasulatan. Ito ang aming pinaniniwalaan at ito'y aming inaasahang magaganap. At ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sumayin niyong walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, medyo naantala po ang ating pagbabalik simbahan sapagkat hinihintay pa natin ang opisyal na abiso sa pamahalaan ng Balagtas kung ano ang eksaktong sitwasyon ngayon. Sa oras na makumpirma natin na ligtas na tayong bumalik, ay tayo ay magbabalik agad sa simbahan at sa ngayon pa lamang ay inihahanda na namin ang lahat ng kailangan. Samantala, huwag tayong maging pasaway dahil nagiging maluwag na ang sitwasyon. Bagkos tayo ay maging disiplinado sa ating sarili na hindi na kailangang paalalahanan. Yung tinatawag na new normal, kasama doon yung pagsunod sa mga protocols na magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, at magkaroon ng social distancing. Ang mga ito ay napakahalagang elemento upang gumaling ang mundo mula sa COVID-19. Kaya inaasahan ko na hindi lang tayo nananalangin at humihiling sa Diyos na gumaling na ang mundo sa COVID-19, dapat tayo rin ay nagiging mabuting halimbawa para sa lahat, lalo na kung tayo ay mga tinaguriang mga mananampalataya. Hanggang sa muli po sa araw ng linggo, at gaya ng aking message sa inyo, magpadala kayo ng maraming mga video ng awitin o kaya ay sayaw o kaya mga testimonies, nang sa ganun ay maisama natin sa ating mga ginagawang video worship pagka-araw ng linggo. Tulungan niyo ako sapagkat may limitasyon po ang paggamit ng mga materyales na natatagpuan natin sa YouTube sapagkat may copyright issue. Kung kayo ay magre-record ng sa inyo at ipapadala nyo sa akin, malaking tulong yon. At huwag nyo alalahanin yung technical beauty ng inyo ipapadala. Ang mahalaga ay buong puso tayong sumasamba at nagpapadama sa Diyos ng ating pagnanais na maging karapat-dapat sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga talento. Maraming pong salamat. Mag-ingat kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Amen.